Alright, maraming salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo binigay na makapagsalita sa mga tinawag ng Diyos. Alright. I hope kayo po ay gising mamaya. Alright. Amen. Alright. Tayo po ay magsitayong lahat, please. Tayo ay magbasa ng salita ng Diyos. Salamat po sa pribilehiyo makapagbahagi ng salita ng Diyos ngayong gabi. At panalangin niyo po, ako po ay kinakabahan. Alright. 1 Peter chapter number 5. 1 Peter chapter number 5. Verses 1 to 7. Ating basahin po. 1 Peter chapter number 5, verses 1 to 7. All right, let's read 1 Peter chapter 5, verses 1 to 7. Ready? Read. The elders which are among you I exhort, whom am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but for remind. Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace unto the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Casting all your care upon him, for he careth for you. Sabi yan sa verse number 5. Likewise, ye younger. Tayo yun. Naniniwala ba kayo dyan? Alright, so para sa atin to, no? Para sa bawat isa na kayo ay alam yung young kayo. Okay, tayo manalangin. Dahil ang Diyos, maraming salamat po sa verses na binasa po namin. Pagpalain niyo po, salitain niyo po mahayag ngayong gabi. Kayo pong patuloy mataas mapurihan po, Panginoon. Empowerin po, Panginoon. Bal na Espiritu, kayo pong mangusap sa puso ng bawat isa. At paalala niyo po sa akin ang dapat sabihin po, Panginoon, sa congregation na ito po, Panginoon. Salamat po sa pribilehiyo magamit sa pagbabahagi ng salita. Patawad po sa aming nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, may be seated please. Pwede na mo po. So last October, tayo po ay nag-appreciate sa kanya-kanya nating mga pastor. Kung naalala nyo po, no? Dito po sa San Pedro, yan ay Pastor's Appreciation Month. Ano? So last Sunday ng October, nag-appreciate sa ating mga kanya-kanyang pastor. So hindi pa naman siguro late na mag-preach patungkol doon sa pag-appreciate, no? We cannot thank the pastor enough sa lahat ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Tayo ay nakinabang sa lahat ng mga pagpapala na tinanggap natin pastor ng simbahan. Tayo po yung recipient at tayo ay hindi naging ganito kung wala po pangangaral ng salita ng Diyos at hindi po dahil sa ating pastor, wala po tayo dito ngayon. Walang BHBC, wala pong ganito pong klaseng gawain. Salamat sa pastor na ibinigay sa bawat isa sa atin. Sabi dyan sa ating binasa, kung papansinin nyo po yung verses 1 hanggang verse number 4. No, yan po yung trabaho ng pastor, no? Feed the flock. Nakalagay sa verse number 2, feed the flock of God, no? Nakalagay din taking the oversight. Ibig sabihin siya yung overseer, siya yung tagabantay ng bawat miyembro ng simbahan kasama tayo. Kasama kayo bilang Bible student, lalo na pag ikaw ay full-time, no? Ang pastor lagi po siyang nagsasabi na pag yan ay nagsabi tinawag siya ng Panginoon, hands up po siya. Ibig sabihin, kung tinawag yan, tanggapin natin yan. Minsan, magsasabi siya siguro sa iba, anong gagawin niyan dito? Pero sinabi niya, nagpapatotoo, tinawag po ako ng Panginoon. So, tatanggapin yan. Kaya nga, salamat na tayo ay tinanggap dahil tayo ay nag-profess na tayo ay tinawag ng Diyos. At ngayong gabi, atin pong tingnan ano pa ang paraan or paano ba tayo magiging blessing sa man of God na binagkalooban ng Panginoon ng authority na tayo ay tanggapin, tayo ay i-train, tayo ay alagaan, tayo ay ipanalangin. So ang ating pag-usapan this evening ay how to be a blessing to the man of God. No? How to be a blessing to the pastor, your pastor, no? Sa inyong simbahan. How to be a blessing bilang isang estudyante or bilang isang graduate or bilang isang member ng simbahan. Iba-iba man tayo ng simbahan, pero salamat ang Panginoon nagbibigay ng pastor. Alam nyo ba na ang mga pastor yan ay regalo ng Diyos sa simbahan? Sabi ng Bible sa Jeremiah,
I will give you pastors according to mine heart. No? Regalo ng Diyos sa mga simbahan. At salamat na kayo, or kami, ang pastor namin sa Pastor Ed, kayo naman meron kayong pastor. At yan ang ibinigay ng Panginoon pastor sa inyo. Kasi siguro, kung ang pastor namin ay pastor ninyo, baka ibo din po yung magiging pakikitung, hindi natin alam. No? Iba-iba ang leadership ng pastor. Pero tandaan natin, the same spirit na nagbibigay o nagbibigay ng wisdom sa kanila. May mga iba na sinasabi, salamat at ang pastor natin ay matapang. No? Salamat ang pastor natin ay firm. Siyempre, yung mga taong matigas ang ulo. Ngayon, kung ang pastor na binigay sa kanila ay hindi firm, hindi matapang, siguro hindi yun magpapatuloy. No? Pero salamat, we have the pastor na siya ay matapang at hindi siya sumusuko doon sa mga tao po na kumakalaban na nasa gawain ng Panginoon. At hindi nila kalaban ang pastor, kundi ang Panginoon. Pero tayo bilang mga full-time workers, tayo dapat ay maging blessing. Amen. Alright, paano tayo magiging blessing sa ating pastor? Una, number 1, we have to pray or pray for your pastor. You have to pray. If you love your pastor, you have to pray for him. No? Hindi lang isang beses manalangin. No? Hindi lang pag may okasyon. Hindi lang pag maraming nakakapakinig. In your quiet time, you have to pray for your pastor. Alam mo ang pinagdadaanan ng pastor, alam mo ang problema sa simbahan, mini-meeting tayo kung anong mga pangangailangan. So we have to pray sa ating pastor. Ano sabi ng Biblia sa James 5:16? The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Sino ba yung righteous? Tayo yun. No, yung mga naligtas. Kasama ka doon, kasama ang bawat miyembro ng simbahan, and every member should pray for the pastor. No? Ano po ang ipagpipray sa pastor? Hindi lamang yung pastor mismo, kasama yung family. Tingin ba natin, pag wala siyang pamilya, may mag-aasikaso sa kanya? Na? Big sabihin, kailangan kasama ang kanyang pamilya, kasama ang patutuo ng kanyang pamilya. Meron siyang pamilyang pinapakain. Meron siyang pamilyang inaalagaan, may pangangailangan. No? Meron siyang binabayarang mga bills. No? Meron siyang mga members na ini-encourage, pinoproteksyonan. Lahat yan gawain ng pastor. No? So hindi natin maintindihan ang gawain ng pastor until na tayo ay naging pastor. No? Pero dahil hindi pa tayo nagiging pastor, ipanalangin natin ang Panginoon magbigay sa kanya ng wisdom, bigyan siya ng kalakasan, bigyan siya ng karunungan, i-handle ang mga bagay. Ano? So salamat sa Panginoon. Naalala niyo ba si David, no? Tinanong siya ng Panginoon, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Anong gusto mong request mo? Sabi niya, wisdom para i-handle itong mga taong ito. Pwede siyang humingi ng yaman. Pwede siyang humingi ng maraming armies. Pwede siyang humingi ng lahat ng kalaban niya ay matalo. Pero hindi po. Ang hiningi niya sa Panginoon ay wisdom, no, para i-handle ang lahat ng bagay. Dahil sa ginawa ni David, pinagkalooban siya ng Panginoon ng mga bagay na hindi niya hiningi. Alam mo yun? Salamat sa Panginoon na meron pong Panginoon nagbibigay ng wisdom. At isang panalangin sa ating pastor is wisdom para i-oversee ang simbahan, para i-manage lahat ng workers. No, meron siyang pamilya, meron siyang members na alagaan, merong full-time workers at ikaw isa doon. Merong mga kinakaunselan na mga staff, workers, lalo na pag nawiwindang na, kasama yun sa trabaho ng pastor. Merong mga tao, members, pupunta sa office para humingi ng counsel. Anong gagawin nila doon? Sabi ni pastor, nandito ba kayo nung Sunday? Maybe sabihin, nandito ba kayo ng Wednesday? Kung nandito kayo, yun ang counsel dapat, no? Pero bihira naman po, nagpupunta sa office, siguro pag mga talagang legal matters, ano po, hindi nila alam ang gagawin, pupunta sa pastor. And the pastor has the wisdom na ibinigay ng Panginoon para i-deal ang mga bagay na yan. Alam mo, ang dami niyang isipin. No? At just like sa Pastor Ed na lang, no? Sabi niya minsan, pag nagmi-meeting kami, sabihin niya, may tumawag kasi sa akin kanina, no? Nanghihingi ng counsel, pastor. Nanghihingi ng counsel ang ibang pastor sa kanya. No? Maybe experience-wise, mas marami siyang nalaman for almost 50 years na in the ministry. No? I'm saying, more than 50 years. Ibig sabihin, nirerespeto nila na mas marami nang nalaman po sa ministry, malang alam siya, kailangan magtanong tayo sa kanya. So, humihingi sila ng advice sa pastor natin at hindi ninineglect ng pastor. So, pagkalooban ng pastor natin, ang pastor natin ng wisdom galing sa Panginoon para i-deal ang mga ito. Kasi pansinin niyo, kunyari, maling counsel ang ibinigay ng pastor dun sa pastor na yon. No, masisira ang gawain doon. Pero salamat,
na ang ating pastor ay careful po siya magbigay ng advice sa mga pastor at kung ano man po yung mga sitwasyon, lagi po para proteksyonan ang gawain ng Panginoon. Kaya dapat kasama sa atin pong mga panalangin. Hindi lang one time, but sa atin pong prayer time, sa atin pong quiet time, kasama ang pastor. Pray for his health. No? Renewed strength every day. No? Last time si pastor na mayroong problema sa paa. Pero salamat sa Panginoon, pinasabi, pray si pastor, ang daming nanalangin. Maliban sa merong gamot, maliban sa merong ina-apply doon sa paa, napaka-effective po ng panalangin ng simbahan. Okay po? So wag natin kaligtaan na isama ang ating pastor sa panalangin. So pray for wisdom in decision making. Kasama yun. Kagaya niyan, yung pag-aral mo dito, pag-aaral mo sa Bible School. Nirecommend, kasi ang pag-enroll dyan, may nakalagay, recommended by the pastor. Kalain mo yun, nirecommend ka ng pastor. Sa dinami-dami ng pwedeng mag-aral dito, ikaw ang nirecommend mag-aral. And, minsan sa inyo, 100% scholar ng simbahan. May scholar din pala dito. No? Some of you, no? O most, no? Scholar ng simbahan, pag full-time worker. No, wala namang pambayad. So gusto mag-aral sa Bible School, full time. So tinususan ng pastor, pamasahe, malalayong simbahan, pagkain, uniform, lahat bibigay. No, para ikaw ay mapakinabangan sa gawain. Pag natuto, ikaw ay maibabahagi ang wisdom or yung knowledge sa simbahan sa ministry na ibinigay ng pastor. So we have to pray for our pastor sa decision making. Pray for protection sa mga pastor. Maraming gustong umatake or mga iba umaatake sa pastor. Tandaan natin, ang unang atake ng diablo ang leader ng simbahan. Pag inatake ang leader, ano mangyayari sa leader? Apektado lahat. Meron kaming napanood, no? Kanina lang po, no? About sa Akron Baptist Church, no? Mega church. No? Umaabot sila ng mga 10,000 mahigit. Napakalaki ng property. Pero lately lang po, 2024, yun po ay dinemolish na. Wala na po. Wala na, as in flat na. Pero sobrang laking simbahan. Ano? Sobrang laking simbahan. Pero tingnan mo, anong nangyari? Hindi dahil sa mga nauna, hindi dahil sa kanilang pananampalataya, kundi sa mga susunod na sila po ay nagpa-influence doon sa mga tao po na hindi naman po nila kauri. Ano? Nagkaroon po ng compromise sa music, maging po sa kanila pong management, maraming utang, at later on po ay binenta, at later on po ay dinemolish na, nawala na. Sayang yung building, sayang yung perang ginastos doon. Pero wala na, parang wala na pong nangyari. Ano? Pero salamat sa Panginoon na pag ang pastor ay binigyan ng wisdom at protection ng Panginoon, sigurado magpapatuloy ang gawain. Walang magiging sayang. No, pag maayos po yung isusunod doon. Wisdom para pumili sinong ilalagay dyan. No, labing sinasabi ng ating pastor. Kung wala na siyang zeal, no? Siya ay hindi niya na kaya mag-preach, hindi niya na kayang i-handle, siya ay mag-give way. Lagi niya sinasabi. Kaya we have to pray. No? We have to pray kung sino ilalagay ng pastor natin sa sunod para sa kanya. Ano? So salamat sa Panginoon na ang ating pastor po ay nanghihingi ng panalangin sa atin. Ang pribilehiyo pag nanghingi ng panalangin sa iyo ang pastor. Iniisip mo, pastor na to bakit sa akin humingi ng panalangin? Di ba? Sabi siya, ipag-pray nyo nga po ako, pag-pray nyo ako. No, meron akong speaking engagement. Ipag-pray nyo ako, merong ibinigay sa akin na ganitong halaga. Pag-pray nyo ako, meron akong kausap na ganito. So, humihingi siya ng panalangin because he believes na ang panalangin ng isang righteous man is available, availeth much. No? Nakatutulong para po sa kanyang leadership. So, pastors and leaders need prayers too. Akala natin tayo lang. Sometimes we complain. Hindi tayo napapansin. Sometimes maybe hindi tayo natatap, hindi tayo nakakamusta. No? Iniisip mo, pinapanalangin kaya kami ni pastor? No? So we are so selfish na mag-isip tayo ng ganoon. Pero tandaan na, have we done our part bilang members? Diba? Have we done our part na tayo ay manalangin sa ating pastor? No? We are selfish na isipin lang natin yung sa atin. Pero tandaan natin, tayo ay dapat manalangin para sa pastor at para sa bawat isa. Kaya nga po, meron tayong mga kanya-kanyang grupo sa prayer list ng simbahan, iba-ibang number. No, hindi mo na lahat maisa-isa yung pangalan. Kaya, i-divide para lahat po maipanalangin.
So maging kabahagi ang bawat isa sa atin sa pananalangin para sa ating man of God. When we pray for the man of God, we are a blessing. So isang bagay, manalangin para sa pastor. Pangalawa, not only to pray for the man of God, but pangalawa, to submit to his authority. Submit to his authority. Ano sabi po ng Bible sa Hebrews 13? Verse number 17. Katabi lang po. Sabi ng Bible dyan, obey them that have the rule over you and submit yourselves. For they watch for your souls as they that must do it, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Nakalagay, obey them that have the rule over you. Sa ating simbahan, ang ating pong pastor ay ating overseer. Siya po yung ating tatay. And we have to submit to his authority. And sometimes he has delegated authorities. We have to submit to those delegated authorities. Hindi lahat ng pastor, siya pa mag-check ng mga bata, siya pa mag-check nitong mga ganito. Nag-delegate na siya kasi ang dami. Kalaan mo yun, yung isang Baptist church na nasira na nga, sobrang daming tao. Kung isa lang pastor, hindi niya na lahat makikilala lahat yun. But, merong mga delegated authorities para magkaroon ng kaayusan. So we have to obey the authority of the pastor. Isang bagay para tayo makapag-submit sa kanyang authority. Binigyan tayo ng responsibility. Do your responsibility well. Ayusin natin ang ating responsibility. Bilang Bible student, meron kang responsibility sa inyong church. In-expect ka nandoon, dapat nandoon ka. In-expect na malinis yan, pagkabukas, dapat malinis yan. So sometimes we neglect, that is already hindi tayo nagsasubmit. Kasi nga, inutos yan eh. Itong responsibility nito. Alam na ng pastor. So pag wala tayo doon, tayo ay hindi nagsasubmit sa kanyang authority. Sometimes, may mga bagay na hindi tayo maintindihan. Acknowledge natin dapat yun. May mga bagay na hindi mo maunawaan. Dati na ako dito, maayos naman ang aking pagwawalis dito sa street. Bakit nilipat pa ako sa old building o kung saan man? Nagreklamo, maayos sa... Pero makita mo, promotion yun pag ikay nalipat. Sabihin na natin, gusto ng pastor, maranasan lahat. Okay na ako sa basurahan eh. Pagtatapon ng basura at pag-asikaso ng basura pag Sabado. Bakit nilagay pa ako doon sa Hindi po, para ikaw ay matuto. Okay ka na doon sa responsibility, nilagay ka na naman sa market, magmamarket. Para matutunan lahat. Hindi yun para parusahan ka, para pahirapan, kundi po para matutunan ang lahat. So hindi mo maintindihan, just be willing to obey. Another one, be ready to accept corrections or rebuke. Submit to the authority. Sometimes madidisiplina ang isang worker or isang Bible student. Ang gagawin mo? Layas na lang. Kasi disiplina. Hindi po, part of training. Para ikaw ay matuto. Para tayo ay matuto, para tayo ay mag-mature. It is for our protection. Kagaya niyan, may mga pagkakataon, may pinadalhan to ng love letter, suspended muna to. Tingin mo, pinipigilan ka ba na magkaroon ng karelasyon? Hindi. Ka pinipigilan. For your protection, the time is not right. Kasi estudyante ka pa. So see, for your protection. Kung hinayaan ka lang, o di hindi ka na nakapag-focus sa pag-aaral. Lagi na lang kayo ang magkasama. Diba? Lagi na lang kayo ang magkasulatan. Pero hindi po. Salamat na meron tayo pong pastor na concern sa bawat individual to protect us and to make us grow and mature. Alam yung kanta? Merong kanta, kinakanta ng mga bata? Basahin ko na lang. Nakalagay doon, sweetly submitting to authority, part of the song. Leaving to God the rest. Walking in the light, keeping our attitude right on the narrow way. For if we believe the word we receive, we always will obey. Obedience, di ba?
Obedience is the very best to show that you believe. Diba? Dahil ikaw ay sumunod, ikaw ay nananampalataya ng pastor ay pinagkalooban ng authority ng Panginoon over us para tayo ay gabayan. So wag natin pong, wag tayong mag-disobey, no? Wag tayong mag-complain, no? Minsan talagang mabigat sa puso, pero Panginoon, inilagay niyo po ako dito, willing po akong sumunod. Diba? Willing po akong sumunod. Yung mga military, no? Anong kanilang nasabi? Obey first before you complain. What you see, what you hear, what you smell. When you leave it here. So, ibig sabihin, hindi mo pagkakalat. Ano man nangyayari sa'yo sa loob, na disiplina ka man, huwag mo ipagkakalat sa labas. Dito lang yan. Ano? So, hindi po pwede yun, no? Kasi ang mga tao, hindi nila maunawaan ang atin pong pinagsukuan. Hindi nila maintindihan. Oh, nagsuko ng buhay, tapos ganyan, dinidisiplina. Kasama po yan sa training. No? Hindi tayo magpapaawa sa mga members para sila ay kunin tayo dito, tayo ay sila maging padrino, magpadala ng pulis dito. Wala po. Ano? Salamat sa Panginoon, tinatanggap natin na tayo nang pumasok dito, tayo ay nag-surrender sa Panginoon, and we have to submit to the authority of the pastor through the delegated authorities. No? Pag-pray mo yung delegated authority mo na yan. No? Pag-pray mo, mukhang mainit sa akin si Sir, lagi na lang ako. I-evaluate mo bakit sa'yo mainit. No? Kasi ikaw lahat ng cause ng mga bulilyaso, kaya mainit sa'yo. Kasi, pag may nangyari dyan, sino bang tinatanong? Ikaw ba ang haharap sa pastor? Hindi naman ikaw eh. Sino bang haharap? Yung mga delegated authorities. Siyempre sila nag-remind sa'yo, tapos hindi mo pa rin ginawa. Ang delegated authority pa rin ang may kasalanan. At pagdating sa'yo, siyempre, papagalitan ka rin. Diba? Paras lang kayo pinagalitan, kaya tanggapin mo na. Diba? So salamat sa Panginoon na meron tayo pong hierarchy or meron chain of command. No? Hindi ka agad nagsusubong sa pastor. Pastor, may nang-away po sa akin sa dorm. Di po. Pastor, nawala po yung unan ko. Nawala yung pera. Meron dyan, no? Kakapasok ng Bible student, ano? Nawala yung pera. Hindi ko alam kung na-misplace niya or may kumuha. Umiyak. Nawala eh. Pero, salamat sa natuto. Nung pag may pera ka, dapat itago mo. Kasi hindi natin alam. No? Baka meron talagang malikot ang kamay o talagang winaldas mo. Pero salamat sa Panginoon, yan ay nire-reveal naman ng Panginoon. Pero salamat na meron tayo authority, na meron pong care, meron pong concern para tayo po ay maging maayos. No? If you just willing to submit, magiging maayos ang ating pong buhay. No? Kaya po hindi naging maayos kasi nga resist tayo ng resist. Ayaw ko. No? Ayaw sumunod. No? So yung mga ayaw sumunod, lagi ultimatum sabihin, so anong plano mo? Sabihin ng pastor, sabihin ng dorm leader, uwi na lang daw po siya, pastor. No? Minsan binibigyan ng pagkakataon pa. Isa pa, The Hague. Ano? Nilagay sa The Hague. Ano? Siyempre, ayaw ng pastor kasi tinawag ng Panginoon. Tinawag po ako ng Panginoon, pero nagkaroon lang talaga na bulilyaso, pero tinawag po ako ng Panginoon. So binigyan ng pagkakataon. Pero mga iba talaga decided, hindi na po nagpapaalam. Umaalis na lang yan sila. Pansin mo, tinanggap ka ng maayos ng pastor, tapos aalis ka lang. So, ungrateful ang tawag, hindi ka naging mapagpasalamat. Hindi mo naisip yung investment ng Panginoon sa buhay ng pastor at ang investment ng simbahan sa buhay mo. No? Kasama ka doon sa budget ng church. Kasama ka doon sa pinagpipray ng simbahan, pero dahil sa isang katigasan ng ulo, ikaw ay umalis at hindi na po nagpaalam. Hindi maganda yon, no? Kung ikaw talaga gusto mo umalis, magpaalam ng maayos. Kausapin, ito yung pong plan. Kaya, ngayon pa lang, no? Hindi mo naman simbahan yung, hindi ka naman taga-dyan talaga, nag-transfer ka lang, sabihin mo na agad. Pastor, pagka-graduate ko po, balik po sa amin at doon po ako maglilingkod. Ayun, pinapasulat naman eh. Pinasulat kayo, di ba? Pinapasulat ka dyan sa likod ng, kung anong form na alala ko, may sinulatan akong form. Na anong plano after graduation? Ayun pala, maybe sa 4th year yata yun. No? Anong plan after graduation? Magsusulat ka doon. No? Para malaman na yun pala ang plano mo, at least alam na ng pastor. Para hindi na siya mag-expect, dito yan. No? Or aalis to. Right? So you have to submit to the authority. The last one, not only to pray for your pastor, not only to submit to his authority, but, number 3, to appreciate your pastor. You have to learn to thank the pastor. No?
pasalamatan. No, kung kaya mong pasalamatan face to face and kamayan mo, Pastor, maraming salamat po sa pagtanggap sa amin dito or sa pagtanggap sa akin dito sa church. Pastor, salamat po sa preaching. Pastor, salamat po sa blessing. Pastor, salamat po sa pribilehiyo na ma-assign sa ganito. Pastor, salamat po, no? Pasalamat po ng pastor mo, iiwasan ang pastor mo. Ano? Maraming minsan pag si pastor, no? Mga estudyante namin, no? Diyan si pastor, narinig na yung susi. Kumakalansing. Tatago na sila. No? Kung nagtatago, wala akong ginagawang kasalanan. No? So, dahil ayaw nila siguro na sabihan, diba? Ang iba naman, excited, makipagkamay sa pastor. Hebrews 13:7, sabi ng Bible, Hebrews 13:7, remember them that have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Sino yan? Pastor. Whose faith follow, considering the end of their conversation. Remember them which have the rule over you. Alalahanin sila. Sa blessing mo, alalahanin mo yan sila. No? Kaya nga ang mga pastor, pag kayo pinagpapala, natutuwa ang pastor pag pinagpapala ang mga members. Even ang full-time workers. Lagi sabi ng pastor, pag kayo may blessing, binigay sa iyo, just let me know. I will rejoice with you. Hindi mo sa sarilinin. Binigyan ka ng motor. No? Bilang estudyante sa area. Brad, gamitin mo itong motor. Sige, papaalam ko po kay pastor. Maganda yun. No? Ipapaalam kung okay ba yun. No? Wala ka namang lisensya, so hindi okay. Ibig sabihin, ipapaalam mo na, pastor, meron pa nag-offer ng motor, okay po ba ito? Ay, wag muna, baka ma-aksidente ka. Di sundin mo. Kung atat ka, talagang ida-drive mo na agad, dinala mo na sa church. Pastor, blessing. Yun yung paalam. Saan yan? Akin po, binigay. Hindi po, no, magpapaalam para mabigyan ng blessing. Maybe tulungan ka pa makakuha ng lisensya. O ba? So, salamat sa Panginoon. You have to appreciate the man of God. Not only to thank Him, but to prepare yourself to give. Prepare yourself to give and not to demand from the man of God. Be willing na ikaw may ibibigay kaysa mag-demand ka sa pastor. Ano ba itong aming dorm na ito? Wala man lang ano dito. Diba? Maraming complaint. No? Maraming mga kung ano-anong reklamo. Pero tandaan natin, be willing to give, no, sa pastor. No? And not to demand from the man of God. No? Alalahanin natin ang kanilang special days, the birthday of our pastor, yung kanyang mga preaching. No? Kamayan natin ang pastor. No? Ipasalamatan ng pastor. Lalo na pag after service, kung sobrang daming tao doon, no, di mamaya, pag medyo kumalma na, you know, pasalamatan mo ng pastor. Pag nakita mo, pastor, thank you po. Batiin lagi ang pastor. No, hindi yung dire-diretso ka lang, no? Binangga mo pa ang pastor. Walang nakita. Ano? So, ayaw ng pastor yan. Pagka talagang may dumidire-diretso, hindi po nagbabati, sinisita. No, siya na una nabati. No? Ikaw naman, kung talagang honestly hindi mo nakita, ay, pasensya na po, hindi ko po ay nakita. Ano? Pero talagang sinadya mo, talagang malalaman at malalaman. Pero salamat na tinuturuan tayo mag-respect sa ating pastor. We have to greet him, we have to give to him. This one, do not backstab the man of God. Yeah? If you appreciate your pastor, do not backstab him. Alam mo yun, i-chismis mo ang pastor, i-chismis mo ang leader mo, i-chismis mo yung simbahan. Hindi po. Kaya nga, kung anong usapan dito, dito lang. Sa dorm nyo lang. Sa meeting nyo lang. No? Hindi pwede pong stab sa likod ang pastor. Ano? Or slander him. Sabi ng Bible, Proverbs 10:18, yung nagsaslander, ang tawag dun ay fool, mangmang. Kasama siya dun eh. Binackstab mo ang pastor, sino ba? Ano mo ba yun? Pastor mo yun, di ba? No? Parang sa pamilya, no? Ikinakalat mo ang problema sa pamilya ninyo, ikinakalat ganito ang tatay ko, ganitong nanay ko, anak ka, di ba? Ibig sabihin, kasama ka doon. So, salamat sa Panginoon, tinuturuan tayo, we have to lift him up to the Lord. No? Ipa sa Panginoon natin. Hindi po perfect ang ating pastor, ang inyong pastor. But you have to ask the Lord in prayer. Panginoon, ang pastor po namin na ganito, pagkalooban niyo po siya ng ganito. No, kung may nakita kang alam mong parang nakulangan ka or merong kailangan pa niyang improve or whatever, you have to tell the Lord. No? Hindi na siya pwedeng i-chismis. Ano? For the benefit of the church or the pastor. Yun lagi po ang atin pong sasabihin sa tao. No? For the benefit. No? Sabihin mo, ang pastor natin masipag. Kung masipag, edi sabihin mo masipag. No? Ang pastor natin ay may concern. Yun sabihin mo. No? Kung wala kang magandang sasabihin, wag mo nang sabihin. No? Kasi po, hindi po yan nagiging maganda
Hindi ka magiging masaya bilang isang mananampalataya na ikaw ay nilalabanan ng pastor, sa likod, chinichismis mo ang pastor. No? Hindi po maganda. Right? So, how to show appreciation? Number one, say thank you. Alam mo yung pag-say thank you lang at kaharap mo ang pastor, thank you po. No? Ikaw sa sarili mo ay wala kang guilt. Nag-think ko, nagpasalamat ka. Ang pastor matutuwa. No? Shake his hands or fist bump. And then give gifts. No? Meron kang bigyan mo siya. Another one, offer help. Pastor, masahe po. No? Ano lang po, pastor? Merienda lang po. Hindi na ganun. Wala nang bribe, wala nang kung ano pa. Kung mag-offer ka ng help, edi help talaga. Pastor, masahe po. Edi masahe mo na agad. Pastor, sa paa po, okay lang po. Ikaw na mag-offer. Offer help. No? Pwede kang mag-drive. No? Marami tayong mga dito, nag-offer ng drive. Magda-drive kay pastor. Or run an errand sa pastor. Nauhaw ako. Gusto ko sana ng yung Gatorade. Pastor, ako na pong bibili. Pera po. Wala kang pera. O kung meron ka naman, sige, pastor, ako na po bahala. Diba? So, be willing to offer help. Maging willing. Sometimes, ito pong minsan talagang lagi na dito, may ginagawa ka ba? Sige po, pastor, ano po yun? Hinahanap ko eh. Ay, hindi ko po nakita, pastor eh. Ang ibig sabihin, kailangan siya dito. So, ang gagawin mo, sige, pastor, tatawagin ko po. Papupuntahin ko po ba dito, pastor? Ngayon na po? Okay, sige. Kung may ginagawa, wag na. Alam mo yun? Ibig sabihin, ikaw ay meron pong initiative na, alam mong hinahanap, so hahanapin. Ay, hindi ko po nakita, pastor. Baka natulog pa yun. So, mali ang sagot. Hindi ka naman pagagalitan, pero mamarakahan ka. Ay, hindi ko na tatanungin yan. Wala akong makukuha dyan pag tinanong ko yan. Be willing to offer help. Be willing to be the object lesson. Sometimes He will pick, not necessarily pick on you, ikaw kung sa pinagtripan. Hindi ka pinagtitripan. Sometimes, para ma-develop yung confidence mo, maybe mahiyain ka, ikaw lagi papansinin. Para ano? Ba't ka pinapansin? Para hindi ka maging mahiyain. No? Matuto ka pong magsalita, matuto ka pong kung ano mong pupuri bibigay sa iyo, or maybe papansinin ka. Be willing to be the object lesson. Do not be offended pag ikaw yung pinili. Ikaw yung pinili, di ba? Pribilehiyo mo sa lahat ng dami-dami nyo, ikaw pinansin. Kalain mo yon? Napansin ka na pastor? No? Ba? Alam mo, sa Bible students, ipasa mo lang tong BHBC, blessing ka na sa pastor. Ipasa mo lang yung first year mo, blessing ka sa pastor. Walang reklamo sa BHBC, blessing ka na sa pastor. Walang reklamo sa dorm, walang reklamo sa responsibility, ay blessing ka sa pastor mo. Ayan yung oral exams, Lalo pag hindi ka lagi nagkakasakit, blessing ka. Pero pag laging may sakit po, lagi na lang masakit ang ulo. Mukhang may problema talaga to, kailan pa-check up na yan. Pero, hindi naman talaga totoo. Kaya nga, alam mo, ikaw nakakaalam. Ikaw nakakaalam. So there are many other ways po na maging blessing sa pastor. Marami pa pong iba na pwede po tayo maging blessing sa man of God. Mag-start lahat po yan sa ating pong right relationship sa ating Panginoon. Pag ikaw ay may relationship sa Panginoon, maayos din po ang relationship sa pastor. Kaya nga, pwede kang lumapit sa pastor, humingi ng counsel, kausapin ng pastor, hindi mo lalayuan. Maraming beses sa atin, at siguro marami sa atin guilty. Andiyan ba si pastor? Dumaan sa admin, tatanong niya si pastor. Wala. Ano naman kung nandyan, edi puntahan mo, lumapit ka at talagang, hi, hello po. Hindi kailangan magtago. Minsan naman kasi, inisip mo, naku, pagagalitan ako, late na. Di talagang pagagalitan ka, late na. Nagagawin mo, dumiretso ka. O bakit late ka na? Sensya na po. Sorry po, hindi na po mauulit. Edi tapos, kaysa ang guilt mo ay nandiyan sa sarili mo, hindi mo na isorry sa pastor. At malalaman din ng pastor. Okay po? So maraming ibang paraan para maging blessing. Batandaan natin ang pananalangin, pagsunod, pag-submit sa authority ng pastor, at pagpapasalamat na ang pastor natin ay nagtiyaga, nag-aruga sa atin, isang malaking bagay. Huwag nating hayaan na wala tayong appreciation sa ating pastor. Wala tayong hindi mo na-appreciate ang pastor. Alam mo, mula nung tinanggap tayo ng pastor dito, ang dami pong nagbago sa buhay natin. Yung kaitsurahan lang po natin, nagbago. Yung paraan mo ang paraan mong pag-approach sa tao, nagbago. Ang paraan mo ng pakikipag-usap, nagbago. Kasi ginagaya natin, meron tayong ginagaya . Ganyan pala dapat kahit nga ang pagplantsa, di ba?
may isang kausap ako, no? Ito kasi ang plancha ng damit ni pastor. Ha? Napansin mo pa rin yun? No? Ganito ang plancha ng pastor, kaya yun ang gagayahin. Maganda yun. Diba? Ganito ang buhok ng pastor natin, kaya dapat gayahin natin to. Diba? Ganito ang kanyang paraan, no? Ganitong paraan ng pakikipag-usap sa tao, ganitong paraan ng pagkakamay, ganitong paraan, no? Ginagaya. Walang masamang manggaya, lalo na pag yan naman ay hindi naman mali. No? Kung tama yan, edi gayahin mo. Walang problema. No, gaya-gaya naman tayo lahat eh. Pero salamat na meron tayong pastor, na meron pong concerns about sa atin, at wag nating hayaan na hindi po siya natin masama sa panalangin, hindi tayo sumunod, or tayo ay hindi natin siya ma-appreciate. Okay po? Kung hindi mo na-appreciate ang pastor mo, simulan mo na i-appreciate ang pastor mo. Sama mo sa panalangin, laging sumunod, at pasasalamatan mo ang pastor mo sa lahat ng pagkakataon. Pagalit man yan, pasalamatan mo, yan ma-compliment, pasalamatan mo, yan man ay rebuke, suspension, anything bibigay ng pastor, pasalamatan natin for our own good. No? Minsan, ma-upset ang pastor talaga. Pero salamat sa Panginoon, hindi yan siya na-upset na hanggang next week na. Ano? No? Minsan talaga hindi niya makalimutan na ma-mark ka na eh. No? Pero tandaan natin, bumawi tayo sa ating pastor. No? Ano pang pwede kong gawin para ako'y maging maayos, no? Sa harapan ng pastor. Ayusin mo sa area, ayusin mo responsibility mo, ayusin mo yung relationship sa Panginoon, ayusin ang BHBC, ayusin lahat. No? Ang pastor makanotice yan. No? Pag tinanong, pwede na ba ito si ano? Recommended by the dorm leader, recommended by the authority. No? Ikaw recommended kasi sila nakakita ng ginagawa. O pastor, okay na po yan, nagbago na po yan. Amen? Diba? So salamat. Pwede na bang bumalik dito sa atin? Konti pa po pastor, hindi pa po muna. Pwede na ba dito sa ganito? Ba, pwede na ba yan? Alam mo yun? Ibig sabihin, may mga tinatanong ng mga authorities para po tayo ay ma-approve. Kaya nga, pinakamaganda tayo ay matuto pong manalangin, mag-submit, and we have to appreciate our pastor or the man of God.